Sa video na to ay kukwento ko sa inyo ang istorya ng isang legendary Porsche tuner na galing sa Japan. May dugong JDM pero German car ang tinutono. Mula sa mano-manong pag-tune up ng iconic A86 hanggang sa paggawa ng nagagandahang handmade Porsche builds. Sa sobrang pulido niya gumawa at magtono ng mga delicate Porsche cars, ay sumikat ang pangalan niya sa industriya ng kotse sa buong mundo. Pag-usapan natin ang success story ng iconic Porsche tuner na si Akira Nakai. Naibahagi lang naman niya sa mundo ang kultura ng Japan sa pagtotono ng kotse from humble beginnings sa pagkukutingting ng mga JDM cars ay nakabuo siya ng isang worldwide car tuning company. Paano siya umabot sa ganitong level? Well, sagutin muna natin yung tanong na bakit Porsche ang naging paboritong kotse ni Akira Nakai. Sa totoo lang, hindi lang naman siya ang sikat na personalidad na nahumaling sa Porsche cars, kundi pati na din ang founder ng Apple Computer na si Steve Jobs na may-ari at paborito din ang mga black Porsche 911s. Malalaman niyo mamaya kung bakit nahumaling si Steve dito. Balik muna tayo kay Nakai-san at sa kanyang humble beginnings. Si Akira Nakai ay sikat sa industriya ng kotse sa pagko-customize ng mga Porsche gamit ang pure skills. Ang master car tuner na ito ay hindi mahilig gumamit ng mga makina o robot sa car modifications. Isang tunay na level 999 blacksmith na hinubog ng panahon. Bawat punit, tornilyo at gupit sa panels ng mga kotseng hinahawakan niya ay handmade o gawang kamay. Sinisipat lang niya ang mga bakal at tinatansya ang bawat cut pero perpekto, sakto at precise ang kinalalabasan. Dito humanga ang mga clients ni Akira Nakai sa kanya dahil para siyang isang artist kung magtrabaho. At lahat ng minamodify niyang kotse ay para daw isang obra maestra para sa kanya. Sa sobrang sikat na mga carbon body kit masterpiece nitong si Sir Nakai ay kinailangan na niya ng mga katulong sa pag-scale up ng tuning business. Kaya naman bumuo siya ng isang Porsche tuning company at tinawag niya itong RWB Tuning. Sikat na ngayon ang RWB Tuning Company sa buong mundo. Tumatanggap ng client si Nakai sa kahit saan at sa kahit sino mang may-ari ng Porsche na gusto magpa-modify nito. Kahit saan ka man sa buong mundo, pupuntahan ka nila na para bang on-call na mekaniko. Ang ibig sabihin ng RWB ay Rough Welt Begriff. Rough Welt na roughly translated galing sa German phrase na rough world. At yung last word naman ay concept o style. Nga pala kaya napili niya ang mga salitang rough world ay dahil nanggaling siya noon sa isang underground drifting group na kung tawagin ay rough world. Parang boy band na rugged ang looks at tila ba mga rebels. Sikat ang grupo ng rough world sa mundo ng underground drifting noong late 80s. Nagsimula din ang karir niya noon sa drifting at pagtalikot ng iconic AE86 Trueno at Levin. Dito siya nakilala sa Japan at naging respetado dahil sa mabusising pagmamodify ng AE86 para maabot ang maximum capacity nito. Okay na sana siya sa JDM tuning industry. Yun nga lang may isang kotseng bumihag ng puso niya at nagpabago sa takbo ng kanyang karir, ang Porsche 911. Early 90s nakakita siya ng isang sira-sirang Porsche 911 sa body shop noon at parang na love at first sight si Akira Nakai. Nakita niya kung gaano ka-top notch ang quality ng mga mekanismo ng Porsche cars sa loob at labas. Kung gaano kapulido ang quality sa ginamit na materyales sa pagbuo nito. Hindi nagtagal, bumili din siya ng sarili niyang Porsche. Isang lumang 1985 black Porsche 930 911 at kinustomize niya ang modifications nito ayon sa kanyang personal style. At ito na ang kapanganakan ng kauna-unahang RWB Porsche build na magpapasikat kay Nakai, ang Stella Artois 911. Sa dami ng pangalan, bakit nga ba Stella ang napili niya? Well, ito lang naman ang paborito niyang German beer brand na nilalaklak niya sa kanyang garahe habang ginagawa ang project car na ito at habang nakikinig sa modern jazz. Parang version niya ng Netflix at chill. Ito yung build and chill habang umiinom ng malamig na Stella Artois. Ito din ang kakaiba sa ugali ni Akira Nakai dahil bawat RWB Porsche builds na ginagawa niya ay binibigyan niya ng sariling pangalan at personality. Ilan sa mga ito ay ang Rock Evolution, Targa, Yellow Cinderella, Riviera Blue at Painkiller. Ayon sa kanya, ang bawat isang kotse ay unique sa bawat may-ari nito. Iba-iba ang style, soul at iba-iba ang ugali ng bawat sasakyan. Hindi mo pwedeng diktahan ang may-ari na stock build lang ang maganda. Ang kagandahan ng isang kotse ay nasa mata ng may-ari nito. My car, my rules. Ika nga kung anong matripan mong gawin sa kotse mo, gawin mo. Yan ang rebel mindset ni Akira Nakai na naiiba sa mga purista ng Porsche. Ang Porsche ay klase ng kotseng elegante, hindi madaling masira, quality at itinuturing ng community na perpekto na. Paglabas pa lang ng kasa, wala ka nang dapat baguhin pa. Hindi mo na kailangan pang i-modify dahil perfect na nga eh. Stock Porsche as is ay perfection. Pero medyo kontrobersyal nga daw ang panlasa ni Nakai sa art para sa mga purista ng Porsche dahil ang mga custom builds niya ay may malalapad na fender flares, higanting mga pakpak at nakausling mga tornilyo sa gulong. Malayo sa nakasanayan na
eleganteng Porsche. Ginagawa ni Akira Nakai ang lahat ng ito para iparamdam sa mga kliyente niya ang nararamdaman niya nung unang nagkaroon siya ng sarili niyang custom Porsche car. Ang magkaroon ng kakaibang karakter at soul ang sasakyan depende sa may-ari nito. Yun din ang nakita ni Steve Jobs sa mga Porsche at ang kotseng ito ay naging malaking bahagi sa mga inspirasyon niya sa paggawa ng Macintosh at iPhone. Gaya ni Steve, si Akira Nakai ay isang rebel, misfit at parang si Luffy, pirata kung tawagin, na walang pakialam sa iniisip ng iba. Great at legendary sa larangan na napili nila. Hindi ako naniniwalang swerte lang ang naging istorya ng buhay niya dahil gamit ang skill, hard work, pagiging consistent, creativity at samahan mo pa ng gabundok na passion. Kahit sino kayang maabot ang naabot niya. Inspirasyon sa marami ang kumpanya, kasikatan at success ng isang kakaibang tao na pinaghalo ang artistic customs ng Japan at German engineering sa isang kotse. At yan si Akira Nakai. Pakishare naman ang video na to kung nagustuhan mo at i-comment mo ang feedback mo sa baba. Salamat sa panonood.